Hello, what's up mga buds? Magandang araw sa inyong lahat. It's me, Pinoy Mechanic in Canada. For today's video mga buds, meron tayo ditong customer Isuzu NPR. At ang sabi na may-ari, merong check engine ang sasakyan na ito. Tara check natin, turn on natin yung ignition key. Tapos sabay start natin ito mga buds. So kung mapansin natin mga buds, meron nga siyang check engine. Sa ganitong sitwasyon mga buds, hindi po uso sa akin yung maghula-hula mga buds. Kasi ito check engine to mga buds, mahirap hula-hulaan natin. Since siyempre, gagamitan natin yan ng proper diagnostic tool or scanner. Para po malaman natin kung ano po yung dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng check engine. At saka meron po tayong reference at alam po natin kung saan tayo magsisimula. So siyempre gamit ko dito laptop at saka yung VCI. So yun nga, nung na-scan natin, ito po yung lumabas na fault code. P2564, turbo vane, position sensor, circuit low voltage, at yung P0172, fuel temp system rich. So kung hindi ko magkakamali mga buds, itong pangalawang fault code ay sumama lang ito dahil doon sa turbo charger vane position sensor, which is yan po yung unahin natin, yung unang fault code mga buddy, yung turbo vane. So nga pala dito, kung mapansin nyo, yung fault code ay nasa historic or history. So ibig sabihin yan ay on and off po ito. Unang cause nito mga buds ay connector loss at saka wiring. So tara, i-check natin yung turbo vane connector muna tayo. Basic check muna natin yung parts na involved dun sa turbo vane mga buds. Tara. So yun nga dito, nandito yung turbo niya sa may exhaust manifold. So una natin i-check dito yung connector ng turbo vane position sensor. So una natin gawin dito mga buds ay i-observe natin yung connector nito at saka i-wiggle test natin yung wire. But before that mga buds, kailangan natin ng wiring diagram nito para matukoy natin kung anong pin yung pinagtutusok-tusok natin dyan mga buds. So alright, nagbukas po ako dito ng wiring diagram. So importante po ito mga buds dahil ito yung basehan natin kung saan tayong pin magsukat at saka mag-wiggle test ng wire resistance. Sa gustong humingi ng wiring diagram mga buds at saka gustong magpapaturo paano magbasa ng wiring diagram, comment down below lang po mga buds. So alright, back to topic tayo mga buddy. So yun, ito yung connector mga buddy. So kung mapansin nyo, ayan, yung connector pin niya ay masyadong buka na. Kung mapansin nyo, bukang-buka na siya mga buds. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit on and off yung fault code natin or yung check engine. Dahil dyan, kasi loose contact na ito mga buds. Ang gagawin ko nito mga buds ay nire-repair ko lang to dahil hindi naman siya corrosion. Nagpapalit lang po ako ng connector or pin kapag yung pin ay corrosion na siya or corroded na at kung yung connector ay basag, hindi mag-lock. Alam nyo ba bakit nagkaganito tong mga pin ng connector bumubuka? Dahil minsan kasi merong mga mekaniko pag nagtitest sila ng test light, pinapasok nila dyan sa pin yung test light nila, talagang dinidiin nila dyan sa pin kaya bumubuka yung pin at yung dahilan ng paglolos contact. So sa mga baguhang mekaniko dyan, dapat aware kayo sa mga ganitong sitwasyon mga buddy, no? Huwag yung tusukin ng test light or probe ng multimeter. Ito po advice ko sa inyo, gumamit kayo ng test lead. Bumili kayo ng test lead or mag-improvise kayo kasi yan po yung proper na ginagamit dito para hindi masira yung pin. Yan po yung magkukos ng lost contact kagaya po nito. So bali dito, repair ko lang to para makasave po ng gasto yung may-ari nito. So sa pag-repair po pala dito mga buds, no, kailangan natin dandahan lang para hindi masira yung pin. Sa pagkulikot hanggang sisikip yung pin. Fast forward tayo ng konti mga buds. Dito nga, tapos ko nang na-repair yung pin at saka nabalik ko na yung lock ng pin. So ngayon, ibalik ko na tong connector at i-delete natin tong fault code. Punta lang po tayo sa clear all faults, tapos antayin lang po natin siyang ma-clear lahat. Alright, kung makita natin, fault codes, description 0, wala tayong nakikita, no, malinis yung screen. So dito, click natin tong live data. So observe natin tong live data dito mga buds. So hanapin natin yung turbo charger. Scroll down lang natin. Saan ba yung turbocharger dito? Exhaust. Vehicle speed sensor. No. AGR. DFF. Ito yung turbocharger. So ngayon dito, titingnan natin yung mga value ng mga sensor nito at saka position ng turbo. So tingnan natin yung value ng volts, PSI,
controller area network, bus communication, okay. So dito turbo bus control solenoid command. Power information, error, no. Supply high, supply low, no. Shorted, no, it's okay. Ang sunod po nating silipin ay yung fuel system. So bali dito, observe lang po natin. So wala po na ako nakitang mali. Everything is okay. Ating gawin ay check natin yung dashboard kung meron pa bang check engine. So yun nga dito mga buds, no? Makita nyo mga buds, nakaandar tong truck pero wala siyang check engine. So successful po tayo dito. So right mga buds, ready for road test na po ito para sure na okay talaga itong ginawa natin. So kailangan talagang i-road test to. Bago matapos itong video to, kung meron po kayong napulot na kunting kaalaman, huwag pong kalimutan mag-likes and mag-share mga buds. At libre po kayong mag-comment dito sa baba kung meron kayong katanungan. Maraming salamat po sa panonood.